Kumusta? Sa video ngayon, ipapakita ko ang isang sanhi ng pananakit ng puwit at binti na madalas mapagkamalang sciatica o problema sa balakang. Ipapakita ko sa iyo kung paano malaman kung ito ang sanhi ng pananakit mo at paano ito mapapabuti. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si Dr. Alexander Mota, pisyoterapista at osteopata. At natutuwa akong nandito ka. Tingnan mo itong tanong, nagkomento si Lucia. Sobrang sakit ng sciatic nerve ko at ng likod ko. Pakiramdam ko ang dami kong hangin sa mga kalamnan. Anong dapat kong gawin? Tulungan mo naman ako, please. Salamat. Nakagawa na ako ng maraming video tungkol sa mga problema sa sciatic nerve, tungkol sa mga problema sa balakang. Maraming tao ang nag-ehersisyo, nagpapagamot at umiinom ng gamot. Pero hindi pa rin nawawala o paulit-ulit bumabalik ang mga sakit na ito. Madalas, ang problema ay sa kalamnang quadratus lumborum. May mabilis akong drawing dito, intindihin natin. Isipin mong tanaw ang likod ng isang tao. Dito, meron tayong balakang, pelvis at sacro sa dulo ng gulugod. Meron tayo dito ang mga vertebra ng lumbar spine at dito naman ang huling vertebra ng thoracic spine at ang mga huling tadyang. At itong kalamnan na ito, ang quadratus lumborum, ay eksaktong nandito sa tabi ng lumbar spine, nag-uugnay sa mga tadyang at sa pelvis. At tuwing may hindi pagkakapantay sa katawan natin, may ilang mga kalamnan na nagsisimulang mag-ipon ng tensyon, nagiging mas matigas at mas masakit. Nagsisimula ng lumitaw ang referred pain, isang sakit na nararamdaman sa ibang bahagi ng katawan dahil sa kalamnan na ito. Makikita mo rito ang mapa ng referred pain. Sakit na dulot ng quadratus lumborum at pag-ipon ng tensyon. Pansinin na ang sakit ay nansisimula sa gulugod at bumababa hanggang puwitan. Maraming professional at tao ang agad nagsasabing problema ito sa sciatic nerve. Kung nadududa ka pa, may video ako kung paano i-test ang sciatic nerve. Nasa card ito para mapanood mo pagkatapos ng video. At sa isa pang mapa na ito, na tungkol din sa referred pain ng parehong kalamnan, ipinapakita yung kirot sa gilid ng balakang pababa sa hita, minsan. At madalas itong napagkakamalalang problema sa balakang, tendinitis ng gluteus medius, bursitis sa balakang o trochanteric bursitis. Kung nakakaramdam ka ng sakit sa mga bahaging ito at parang walang gumagana o panandalian lang ang epekto, ipapakita ko sa iyo kung paano alamin kung quadratus lumborum ang sanhi at paano ito mapapabuti. Ang paraan para subukan ang kalamnan na ito ay tingnan kung kaya itong i-stretch. Kapag ang kalamnan ay nag-iipon ng tensyon, hindi nito hinahayaan na magawa mo ang galaw. Nililimitahan ka nito. Maaring dahil sa sakit o dahil talaga sa tensyon. Parang may kung anong humahawak o pumipigil sa galaw. Hayaan mo mag-drawing ako dito, sandali lang sa sarili ko, para maintindihan mo kung ano ang mga galaw at kung paano gagawin ang test na ito. Umaga depois. Grabe, ang hirap mag-drawing sa sariling likod, pero tingnan nyo ang kinalabasan. Makikita ang kalamnang quadratus lumborum sa magkabilang panig, kanan at kaliwa. Din-drawing ko lang ang kanan, kaya isipin nating ang sakit ko ay nasa kanang bahagi. O kaya yung kirot na umaabot sa puwitan, o kaya yung kirot na umaabot sa balakang, para subukan ang kalamnan na to, may dalawa tayong paraan. Una, simple lang. Ilagay mo ang mga kamay mo sa baywang at lumapik dito sa may gulugod. Hanapin mo yung mga sensitibong bahagi, mga bahagi na masakit. Kung makahanap ka ng isang bahagi na sobrang sensitibo, parang may sugat, o kaya naman isang trigger point. Ibig sabihin, kapag pinisil mo, bumabalik ang sakit sa puwitan at balakang. Ibig sabihin, oo, ang nararamdaman mong sakit ay mula sa quadratus lumborum. Pangalawang paraan ng test ay subukang iunat ang kalamnan na ito. Para dito, tatayo ka, ilalagay mo ang mga braso mo dito sa gilid ng hita at yuyuko ka pakaliwa at pakanan para makita mo kung gaano kalayo ang kaya mong abutin. Tatayo ka, ilalagay ang mga kamay sa gilid ng katawan at tingnan kung hanggang saan maaabot. Yuyuko ka na parang susubukan mong hawakan ang gilid ng tuhod. Yuko sa kanan, yuko sa kaliwa. Tandaan mo na ang sakit ay nasa kanang bahagi. Kaya kung ang quadratus lumborum ay nadiipon ng tensyon sa kanan, kapag yumuko ako sa kabila, kapag yumuko ako sa kaliwa, mararamdaman ko na mayroong parang humahawak dito sa likod. Pumipigil sa galaw, parang hinihila. Minsan, sumasakit kapag yumuko ako sa kaliwa, para may inuunat na nasaktang bahagi.
Ang sakit ay nasa kanang bahagi. Subukan mong yumuko pa kaliwa. Ibaba ang kaliwang kamay, parang hahawakan mo ang tuhod. Kung hindi mo kayang yumuko na maayos sa kaliwang bahagi, o kapag yumuko ka, para may hinihila sa likod mo, o nakakaramdam ka ng sakit. Oo, sinyales yan na ang quadratus lumborum ang sanhi ng problemang ito. At nasabi ko na rin na ang pagyuko sa isang gilid o sa kabila ay may kinalaman sa sacrum. Iniwan ko dito sa card ang isa pang video kung saan ipinapakita ko kung paano mapapabuti ang sacrum at ang sacroiliac na kasukasuan. Ang unang paraan para mapabuti mo ang problemang ito ay hanapin mismo ang pinakasensitibong tuldok. Kapag nahanap mo na ang tuldok na yon, panatilihin mo lang ang bahagyang presyon. Gusto ko na magdulot ito ng bahagyang sakit o mas maganda kung walang sakit, tama? Kung nakakaramdam ka ng matinding sakit, masyado mong dininan, luwagan mo ang daliri mo, luwagan mo ang presyon, gawin mo lang na mas magaan ang presyon. Kung nakakaramdam ka ng kaya mong sakit o mas maganda, walang sakit, panatilihin ang presyong iyon at ikiling pa sa parehong direksyon. Panatilihin mo ang presyong ito dito ng 90 segundo. Kapag gumalik ka, mapapansin mong mas malambot na ang bahagi, hindi na ganong tense at sobrang nabawasan ng sakit. Maaring ulitin ang ehersisyong ito hanggang 3 beses. Kung gumaan na, idiin mo pa. Kung bumalik ang sakit, i-incline mo ulit. Maghintay ng 90 segundo bumalik at pwede mong ulitin sa 3 beses, idiin pa ng mas malalim, i-incline, hintayin bumaba ang sakit, hintayin ng 90 segundo at bumalik. Di pa rin ako makapaniwala sa drawing na yan. Ang hirap talaga. Kaya mga kaibigan, pahalagahan nyo, mag-subscribe, i-activate ang bell at piliin ang lahat ng notification. Hindi madali, di ba? Sa ikalawang ehersisyo, imasahe ang mga muscle na ito sa magkabilang side gamit ang mga buko ng kamay. Kapag isinara mo ang kamay mo, parang gumawa ka ng kamao, makikita mo na may mga umbok ng buto. At maganda yon para imasahe ang likod. Kaya, ilalagay mo sa magkabilang side ang mga buko ng kamay mo, pwede mong imasahe mula, taas, pababa, at pwede mo ring imasahe ng paikot. Gawin mo ang masahe na to ng 30 segundo o hanggang 1 minuto. Kung nararamdaman mo yung ginhawa, yung magandang pakiramdam, yung pagre-relax. Sa masahe at dagdag na tip, tingnan mo kung ano ang mas komportable para sa'yo. Kung gagawin mo ang masahe ng nakatayo, nakaupo, o kaya nakadapa, bawat tao ay iba-iba. Kaya subukan mo at tingnan kung ano ang mas bagay sa'yo. Para sa marami, sobrang sakit ng muscle na ito kaya hindi nila magawa ang unang o pangalawang ehersisyo. Sa ganitong kaso, gawin mo ang ikatlong ehersisyo. Pangatlong ehersisyo, gagawin mo ito habang nakahiga. Pero makinig ka muna, umupo ka sa kama o sa kahit anong lugar na komportable kang humiga at bumangon. At isipin mo ito. Kung ang sakit na nararamdaman mo ay nasa kanang bahagi, hihiga ka na ang bahagi ng may sakit ay nakaharap sa iyong katawan. Ibig sabihin, kung nakakaramdam ako ng sakit sa kanang bahagi, hihiga ako sa kaliwang bahagi. Ganito ang gawin mo. Humiga ng tagilid at ipag-cruise ang mga daliri mo. Gawin mo ito. Ilagay sa kanang dibdib at hayaang bigat ng braso ang magpaikot sa katawan na parang ibabalik ang dibdib pataas sa kisame. Dahan-dahan lang hanggang sa kung saan ka komportable. Kapag narating mo na ang hangganan, kung saan nararamdaman mong nauunat na, mararamdaman mong nai-stretch yung bahagi ng quadratus lumborum pero hindi ito nadudulot ng sakit. Mananatili ka sa posisyong ito ng 3 minuto humihinga ng dahan-dahan, mahinahon at relax. Gumagawa ng mabagal na paghinga. Sa tuwing gumagawa ka ng ganitong mabagal na paghinga, lalo na kapag naglalabas ka ng hangin, tinutulungan mong maunat, ma-stretch at ma-relax ang quadratus lumborum kaya manatili ka lang dito, namnamin at damhin ang pagre-relax. Gusto ko sabihin sa iyo ang dalawang ugali na posibleng ginagawa mo at nadudulot ng tensyon sa quadratus lumborum. Una, kung umuupo ka na nakakross ang mga binti, halimbawa, kung may nararamdaman kang sakit sa kanang bahagi, ang kanang kalanggan mo ay nag-iipon ng tensyon. Obserbahan kung kapag umuupo ka, hindi mo ba kinukrus ang kanang binti sa kaliwa? O kaya naman, maraming lalaki ang gumagawa nito, naglalagay ng pitaka, minsan sobrang laki ng pitaka sa likod na bulsa. At parang umuupo ka sa ibabaw ng unan. Laging hindi pantay ang balakang mo.
At ang nangyayari, para maprotektahan ang gulugod, yung bahagi na mas mataas, mas nakaangat, yung kalamnan doon ay nagsisimulang umigting at masumikip. Sabihin mo sa komento kung nakatulog ang mga ehersisyo, may natutunan ka o gusto mo magpasalamat. Ang pag-click ng like ay nakakatulong sa iyo, sa iba at sa paglago ng ating channel. Sinasabi kong atin ang channel na ito dahil gusto kong ipasa mo ang lahat ng tips dito. Para sa mga may nararamdamang sakit, ibahagi ito sa mga grupo sa WhatsApp. Ipadala mo sa kakilala mong alam mo nakakaramdam ng ganitong sakit. Nasa itaas ang video kung saan tinalakay ko ang isa pang kalamnan na sanhi ng pananakit ng likod at balakang. I-click mo lang at panurin at dito sa ibaba may buong playlist tungkol sa pananakit ng balakang na pwede mong panurin ng sunod-sunod. Kung nandoon ang video, makakatulong ito sa mga may sakit sa balakang. Hanggang dito na lang muna ako. Isang malaking yakap at hanggang sa muli.